Ngayon ho, tila gustong pumasok sa isang patibong itong si VP Sara Duterte. Ito'y kaugnay ng paghahamon ngayon ng isa po sa mga miyembro ng prosecution panel na si Attorney Lorna Kapunan na kanyang hinahamon na dumalo na raw po ng personal. Itong si VP Sara Duterte sa impeachment trial diyan po sa Senado. So dito ho ay maliwanag na gusto nila hong mas talagang pumasok sa patibong at mahulog sa bangin. Bakit naman ho ganon? Kasi hindi naman na mandatory o kinakailangan na personal na humarap ito nga si VP Sara Duterte diyan po sa impeachment trial. At base nga ho sa mga naunang impeachment tulad ho ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona, marami ang nagsasabi na dapat di ho dumalo ng personal ito hong si CJ Corona sa impeachment trial dahil sa parang lalo pa ho siyang napasama. Kasi kung inyo pong matatandaan mga kababayan ay di ba sumipot si CJ Corona sa impeachment trial at siya parang naging emosyonal. Yun ho ay hindi po nakabuti sa kanyang kaso. Di po ba? Bagamat siyempre may mga report na kung saan ay talagang posible naman siya maabsuelto. Pero di umano ay nagkaroon po ng bigayan ng mga budget. Di po ba? Nabisto ho yan sa media. Pero ito pakinggan ho natin. Ito hong pang-uurot at parang kumbaga sa gustong ihulog sa patibong. Ito hong si VP Sara. Pakinggan ho itong si Attorney Lorna Kapunan na kanyang sinasabi, kung talaga inosente ka, umattend ka ng personal sa impeachment trial. Panoorin ho natin itong si Attorney Lorna Kapunan. Sabi niya, innocent siya, di ba? Pag innocent ka, humarap ka. Di ba? Kasi pag innocent ka, hindi mo gagamitin ang social media na korte. Mag-appear ka sa korte and you prove your case. And she's been asking for, di ba? No, she wants bilisan daw ang impeachment trial, no. Kanya yung matagal yan dahil sa kanya. Kung nag-appear siya, di mas mabilis. You think? Hindi ba lalong mahaba? Personally, I think there's a lot of dribbling on the part of the defense counsels, no. Not to mention names, but yung cross-examination na yan halos buong araw, I could have done that in maybe 30 minutes. Because the rule in cross, alam naman ng lawyers. Yun po mga kababayan, at ang sabi ko, talagang kung inosente at si VP Sara ay personal daw na umattend sa impeachment trial, siguro isasagot ho ni VP Sara Duterte dyan, ano ako bali? Ano ako sira? Kasi alam naman ho natin mga kababayan na hanggang sa ngayon nasa 16 na araw na paglilitis ay wala pa ho silang mabigat na ilalabas na paratang laban po kay VP Sara Duterte. At kita nyo naman ho yung mga kung sino-sino nilang ho yung mga testigo, wala ho. Talagang yung iba naman ay nabanggit na rin po sa ginawang investigasyon dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan masasabi ng tao na walang bago, luma na yan. Di po ba? Kaya't base po sa mga report at obserbasyon ay patuloy na bumabagsak ho ang interes ng publiko, di ba? Yung mga nanonood sa coverage ng live streaming ng impeachment trial sa Senado, umunti na lang po Ano ibig sabihin? So, nawawalan na po ng interes yung marami. Kasi yung mga pinag-uusapan doon ay wala na hong bago, na pag-usapan na rin ho yan, na talakay na yan sa mga pagdinig dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at kung saan ay paulit-ulit na rin na binanggit ho yan ng mga kritiko ho ni VP Sara Duterte. So dito ho mga kababayan ay kasi pag pumasok ho sa patibong itong si VP Sara at umupo sa witness stand, pumasok sa impeachment trial ng personal, siguradong siya kukuyugin ho siya dyan at maaring galitin ho ng
mga prosecution panel, yung mga miyembro ho dyan, halimbawa kung sino tatayo, halimbawa itong si Atty. Laura Kapunan, siyempre, iinisin niya ho yan At mawala ho sa, yung sa focus at maging emosyonal. So, wala na. At lilitaw ho na ako sasabihin, sisirain talaga ng harap-harapan ang imahe sa publiko, di po ba? Kasi ganyan ho nangyari dito po kay yumaong Chief Justice Renato Corona, na kung saan ay siya po ay personal na humarap at kasi ang yung talagang sabi niya hindi gusto niyang sabihin ng personal na siya raw po ay inosente. At talagang kahit gusto niyang patunayan na walang katotohanan yung mga aligasyon laban po sa kanya. So, yun ho. Pero ang nangyari ho mga kababayan, dahil sa mahaba-haba yung naging opening statement ni Chief Justice Corona, naging po siya, naging emosyonal. Siyempre talagang, kung talagang sa iyong paniniwala na wala ka namang ginawang masama, talagang sasama ang loob mo at kapag habang nagsasalita ka ron, di ba, ibubulalas mo yung lahat ng sama ng loob mo Pero trial po iyon Doon ka didikdikin ho ng prosecution na pag may sinabi ka, tapos hindi pa pwedeng maging emosyonal. At lumitaw ho sa mata ng publiko na talagang may mga itinatago ka at may mga ginawa kang kasalanan, di po ba? So, yun ho, at kasi tapos bigla siyang parang ang naalala ko, nag-walk out ho siya matapos siyang personal na mag-testify, tapos ay kasi bibigyan mo ng parang binigyan niya ho ng ng pagkakataon, libreng-libre yung prosecution ng walang kahirap-hirap na talagang hindi ka naman tatanungin ng maayos ho dyan Hindi po ba? Talagang puro barubal na tanong at yung yung kumbaga sa ay yung pasensya ay talagang susubukan kung hanggang saan. So talagang maiinis ka. So, bagamat sabi niya yung talagang sabi ho ni Chief Justice, naalala ko, sabi niya, I have nothing to hide and I am prepared to face this. Yung mga ganon talaga humarap po siya. Pero ang sabi ho ng marami, dapat hindi na siya umattend kasi iba ho kasi, di ba kadalasan may mga kaso, mga kababayan, kung niyo po matandaan, di ba, ang dami ho mga pagkakataon na mga kaso, abogado ho mismo, kumukuha pa siya ng abogado. Di ba? Pansin niyo na kasi pag ikaw ang nag-abogado sa sarili mo, may kasamang emosyon di po ba? Halimbawa, si VP Sara Duterte. Abogado rin Yung kay Chief Justice Renato Corona, abogado rin siya. Pero kumuha siya ng sarili niyang mga abogado. Pero yung ikaw ay hindi ka naman talagang mandatory o inuobliga na umattend ng personal, bakit ka attend? Di po ba? Parang sa mga congressional hearing Di ba? May hearing sa Senado o sa House of Representatives. Pag umupo ka dyan marami na mga tanong at minsan magugulat ka at matataranta ka na sa iyong mga pagsagot. Minsan nervyos ka na o kaya naman kung hindi ka naman nervyos, yung mga tanong na mapipikon ka, mawala ka na sa wisyo. 'Di ba? So yun ho mga kababayan, ang ganito ang ginagawa at sinusubukan ng prosecution na baka kumagat itong si BP Sara at 'di ba, puro pa press con itong mga nasa prosecution na nako, panalo kami dito sa ganitong araw na ito ng trial. Tapos meron kami napatunayan na talaga nagkasala ang si VP Sara Duterte. Kaya nga hanggang ngayon, bakit kaya napakatagal yung desisyon ni Senate Impeachment Presiding Officer Chis Escudero na pagbawalan at higit sa lahat, dapat ho ay disiplinahin itong mga nasa prosecution na kung saan lagi po nagpapapresscon at dumadalo sa mga forum na kanilang ibinabandera, ipinagmamalaki na wala na ho. Mahatulan yan si BP Sara, guilty yan. So,
meron na ho silang pag-uusga na dapat ho ay bawal, di po ba? Dahil sa kanilang tinatalakay, o sub judice ho ito, tinatalakay na ho nila yung merito ng kaso at kanilang inuudyukan at sabihin natin parang binibrainwash na ho nila ang tao na talagang eto, ganito kasama talaga ang vice presidente. Na kung saan ay hindi naman ho tumatalab sa kabutihang palad. Bakit to? Kasi patuloy ho na mataas po ang nakukuhang rating at napaka-popular pa rin ni VP Sara Duterte. So, yun ho ang kaibahan ho rito. Kasi hindi katulad ho. Tapos may iba pa ho, may binabanggit nga ho ito na panood ko sa isang interview, itong political strategist na si Lito Banayo. Sabi niya, malayo ho. Malayo at hindi pwedeng ipagkumpara ito hong si Chief Justice Renato Corona dito ho kay VP Sara Duterte. Ito ho, bakit ho? Kasi itong si Chief Justice Corona, appointed ho ito, ini-appoint lang ho ito ng Pangulo bilang maging Chief Justice ng Supreme Court. Ayun ho Pero sa kabilang banda, ito naman ho si VP Sara Duterte ay hindi siya ini-appoint. Siya po ay inihalal, ibinoto ho ng mahigit sa 32 million na Pilipino. So dito ho, sabihin natin kahit nasa 32 million nabawasan. Sabihin natin, nabawasan. O naging 30 million na lang ho. Yung 2 million sabihin natin bumaliktad o wala, naging neutral o kung ano man. O may 30 million pa rin na kung saan ito ho, habang dinidikdik mo si VP Sara Duterte, itong 30 million nasasaktan at nagiging emosyonal. At yung pagiging emosyonal nila, yung pananakit, maring makakuha pa ng ibang ng simpatya sa iba pa mga Pilipino Di po ba? Alam nyo naman yung mga Pilipino, ayaw na ayaw ho nila na parang may inaapi. Kaya kumakampi ho sila sa inaapi, di ba? O ganun ho mangyayari ho rito. So yan po ang malaking kaibahan. Kay Chief Justice Corona, sabi ho nila parang ganyan, makukunbik agad dyan si VP Sara, malayo ho. Tama ho itong si Ginoong Lito Banayo. Kasi magkaiba ho sila. Si Chief Justice Corona, wala hong taga-suporta na masasabi na solid. Di po ba? Itong si VP Sara Duterte, talagang solido. At sa Mindanao na lang ho mga kababayan